At ipapasalamat po ako sa pangalan niya na nakauwi ako na maayos sa Pilipinas ng libre. Yung sa kalubuyang tumawag po sa akin ang kapatid ko, ni 5 bulag, wala po ako. Pinakausap ko po sa senyora ko yung ate ko at ora mismo, ginawa niya lahat ng papers ko. Nagpapasalamat po ako na saan sa gusto niyo, babalik ako. Kung malamang po sa inyo, maraming salamat po. At isa pa, papasalamat po ako pa ng good news ng senyora ko sa akin. I-renew niya ang kontrato ko with nomina. Ang Jesus Cristo, ako na lang ito. Sabi ko nga po, nung pumunta ako sa Paris, saan sa gusto nyo, isusuko ko sa inyo lahat, ni ultimong dulo ng daliri ko. Sinuko ko sa Panginoon kay si Cristo. Kahit na hindi ako napunta rito, kung saan man ako nandoon, nandito siya. Nandito sa akin. At ang tao, lahat ng tumulong sa akin, hindi ko nalilimutan, lalo-lalo sila pastor, mga kaibigan namin, ito. Si Sister Dia, siya talaga nag-ano sa akin na, o saan ka na, kamusta gano'n. Kaya sa totoo lang po, hindi ko po kayo nalilimutan kung saan lang po ako ngayon. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Hallelujah! Gusto ko rin magpasalamat dahil tapos na ang bakasyon na parusa, sabi ni Sister Dia. Nagpapasalamat ako dahil dapat kahapon kami uuwi. Meron na pauwi kami last Sunday. So, natapos na rin yung parusa doon sa bahay namin na yung daming aywan na binaliktad nila nung gumalis kami. Sila lang mag-asawa pero aywan. At bago kami nagbakasyon, yung, kung maalala ninyo, na-testify ko noon yung kapatid ng amo ko na cancer na ipinanalangin natin dito sa church. At sinabi nila na sasabihin ko dito na gumaling siya sa pamamagitan ng ating panalangin. Ngayon, after ilang buwan, bago kami umalis ng bakasyon, sabi naman ng nung pumunta siya na magpa-chemo, may nakita naman daw na kasi cancer of the lungs yung ano niya. So dito, may nakita daw na still na tumutuko sa kanyang leeg. Pero nung sinabi daw sa kanya yung sabi, iniisip daw yung ni Javier, sabi daw niya na gusto kong makita si Mary, kung pwede papuntahin niyo si Mary dito. So sinabi ng amo ko na bisitahin ko daw si Javier. And then at that time, nasa hospital siya. So pumunta kami ng amo ko at saka yung mga alaga ko sa hospital. At nakita ko nga na hindi ko nakita-cancel kasi naka-affect. But sabi ko sa kay Javier na maniniwala ka ba na ang Panginoon ay naggagamot. Tapos sabi niya, oo, that's why I called you to come here. So sabi ko, so ngayon, kayo bang mga pamilya niya ay naniniwala na ang Panginoon ay naggagamot? Tapos sabi nila, yes, and your God has helped him when he has an operation. That's why he did not have any infection after the operation. But now there is another cell that is trying to grow, another cancer, and they are going to schedule again an operation for that cell. So, but she want first you to come and pray for her. Ngayon, yung ginawa ko, okay, sabi ko, let's close, every one of us will close our eyes. Pero ako, hindi ko sinasara yung aking mga mata kapag ako ay nagpapanalangin ng may sakit o ano. So ngayon, iginanyan ko lang sa kanya na in the name of Jesus, the cell that is trying to sprout be broken right now. Ganyan lang yung sinabi ko, gumanyan siya, nakita ko. Tapos yung pagkatapos akong nanalangin, sabi niya, yung init daw yung kamay ko, mainit daw na mainit yung kamay ko na hindi niya matik. Nasa kama siya, pero gumaganyan siya. Eh ako naman, idinidiin ko yung kamay ko na gumaganyan, pero hindi na siya maka-atras. Pero hindi ko na anuhan na
naiinitan daw siya sa kamay ko. Tapos nung pagkatapos kong nanalangin, sabi niya, ang init-init ng kamay mo. Ito namang alaga ko, kinuhanan niya yung kamay ko at ginaganyan-ganyan niya. Sabi niya, hindi naman mainit. So, pero sabi ko, nung sabi niya, ang init-init daw yung kamay ko, sabi ko, that heat will burn the seed that is trying to sprout. Sabi ko sa kanya, yun lang ang sinabi ko. And then, nung nakaupo ako, nakita ng amo ko na lupa, iba na ako napagod ako. I don't know why napagod ako after that, na kunti lang ang sinabi ko. Then, umuwi kami. And then, nung nasa bakasyon na kami, tumawag sa amo ko, sabi niya na nawala daw yung cell, yung cancer na tunaw. So, praise the Lord, another ang ginawa ng Panginoon. So, kahit sino sa atin, pwedeng gamitin ng Panginoon kung magpagamit lang tayo. Ito ang pagpupuri sa Panginoon. Sino po yung gusto mo po salamat? Ako din, gusto ko din po magpasalamat kasi last summer vacation, nung binigay sa akin yung salary ko ng amo ko, binigay niya, exact 800, no. Exact lang yung salary na binigay niya sa akin. Sabi ko, bakit ganun? Ito lang yung salary ko. Samantalang, whole month ako nandun, tapos wala naman akong day off. Tapos, meron pa akong vacation na 2 weeks. Nagtataka talaga ako, hindi ako makatulog. Tapos sabi ko, Sunday na, bukas, paano kaya yun? Magbibigay ako ng tithes. Sabi ko, Lord, I will still give my tithes for you, my first fruits, because you deserve. I know you are faithful. At panghawakan ko yung salita mo, sabi mo, trust in God and trust also in me. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 1. Sabi ko, panghawakan ko yung salita mo, Lord, na mag-trust lang ako sa iyo. And I will see mighty things and great things I have never seen. And tapos kahapon, sabi ng amo ko, ay, hindi pa pala yun, umalis sila. Ang kukulit ng mga bata. Tapos, hindi ko na nakakapagod ng mga trabaho ko. Yung mga kasamahan kong chika sa community, nagsialisa na ako, dalawa na lang kaming natira. Tapos, sabi ko, pag-aalis ako dito. Sabi ko, hindi ako aalis. Tapos, tumawag ako sa amin, sabi ng kapatid ko, nandito kami sa Girl Scout. Dumating na yung honor rolls namin. Sabi ng bunso naming babae, sabi niya, first honor ako. Sabi niya, nakakatuwa naman, nakakaalis ng pagod at saka nakakaalis ng sama ng loob. Sabi ko gano'n. Tapos pag-alis ko binigay sa akin ng amo ko, sabi niya, Marisol, thank you for your help for the whole vacation. This is money. This is for you. Tapos, dahil masama yung loob ko, hindi ko tiningnan kung magkano. Pagdating ko na dito, sabi ko, binigyan pala niya ako ng ganito halaga. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you for your faithfulness. Kaya, kahit anong mangyari sa atin, kahit anong circumstances, manalig lang tayo sa salita ng Diyos dahil lagi siyang tapat. Sa susunod naman po yung ibang magka-testimony. I-reserve niyo lang po yan. Ako naman po gusto kong magpasalamat sa Panginoon sapagkat sabi ko, Lord, anong isasabihin ko sa harapan? Wala ko masabi. Pero sa hininga mo, sa araw-araw, hindi ko pwede pasalamat yun sa akin. Kaya, Lord, maraming papasalamat sa Panginoon kasi sa mga hininga natin, sa kalakasan natin. Ano na po yun, yung pasasalamat na yun, napaka-sobra na po yun kasi hindi natin alam yung buhay natin, yung kalakasan natin. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung family ko, kami lahat, hindi kami nagkakasakit. Kaya, salamat.